So right now po pag-uusapan natin yung concept ng hell or impyerno. Ito ba ay merong katapusan? Yung mga pupunta ba rito sa impyerno ay magdurusa ng matagal ng pangwalang hanggan? O ito rin ay magwawakas at yung mga tao roon ay maglalaho? So pag-usapan po natin ito sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. So dahil maingay dito sa paligid natin, ang ginagawa ko ay ginagamit ko lang yung microphone natin. So, pag-usapan po natin yung topic natin. Yung pinaka-konsepto po na ito ay tinatawag nating annihilationism. Now, yung annihilationism po, ito po ay isang theory na yung impyerno at ang pagdurusa ng mga tao doon ay magtatapos din. So, basahin po natin yung theory na ito. The teaching that after death, unbelievers suffer the penalty of God's wrath for a time. Ibig sabihin, yung mga magdurusa doon ng mga hindi mananampalataya, magdurusa lang for a time at hindi po pang walang hanggan. And then are annihilated or destroyed. Ibig sabihin po ng annihilated, maglalaho ka. Mawawala rin. Kumbaga, you will cease to exist. Annihilated or destroyed. So, hindi ibig sabihin daw ng mapunta sa impyerno ay habang buhay ka magdurusa ron kasi darating yung panahon na ikaw ay magwawakas din. So, annihilated or destroyed so that they no longer exist. Some forms of this teaching hold that annihilation occurs immediately upon death. So, pag-usapan po natin, is it biblical? Nabasahin po muna natin yung verse natin ngayong araw. Matthew 25:41. Dito po makikita natin na yung hell o yung impyerno ay hindi po ito ginawa para talaga sa mga tao originally. Sabi po rito, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Yung eternal fire pala, ito po ay inihanda originally para sa mga demons, para kay Satan tsaka sa mga fallen angels. Hindi pala ito i-prepare para talaga sa mga tao. Pero may mga tao na gusto lang talagang sumunod sa yapak ni Satanas, no? They want to do evil, so in a way, pinili na rin nilang mapunta roon. So Tagalog po, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Now, sabi po rito, eternal fire. Sabi po sa Tagalog, doon kayo sa apoy na di namamatay. Ibig sabihin ng eternal, ibig sabihin walang hanggan. Now, mahirap pong i-interpret ito na temporal. Kasi ang sabi rito, eternal. Hindi siya temporary, kundi pang walang hanggan, permanent. Now, sabi po rito sa verse 46 of the same passage, sabi rito, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Dito po parehong ginamit yung salitang walang hanggan. Walang hanggan. Yung isa walang hanggang buhay, yung isa walang hanggang kaparusahan. So pag in-interpret natin yung walang hanggan bilang temporal, tapos yung walang hanggang buhay bilang eternal, as in walang katapusan, parang ang hirap niyang i-manipulate para sabihin natin na yung walang hanggang buhay ay hindi magtatapos, pero yung walang hanggang kaparusahan ay magtatapos. So ako, paniniwala ko yung annihilationism, bagamat pwede siya, pero tingin ko hindi siya ganun ka-biblical, hindi siya ganun ka-clear. I don't think kayang depensahan yung teorya na ito ng Biblia. So ito po yung ating unang teaching ngayong araw. Hell is a place of torment. So yung impyerno po, ito po ay lugar ng pagdurusa, torment. Tingnan po natin sa Matthew chapter 8 verse 29. Sino po ba yung ito torment doon? Yung ito torment or ito torture doon o papahirapan ay yung mga diablo talaga. Dito po sa Matthew chapter 8, dito po nag-usap ang ating Panginoong Jesucristo. Nilapitan siya ng mga diablo na may isang taong sinasaniban at lumapit sa Panginoong Jesucristo at ito yung sinasabi nila. What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time? What do you want with us, Son of God? They shouted. Have you come here to torture us before the appointed time? So yung torment and torture, pareho lang po. Kumbaga magkaibang translation lang po ito. Pero ang point po niyan,
Alam ng mga demons kung saan sila pupunta someday. They know that they are destined for torment, for a place of torment. Kaya po, hell is a place of torment. Ito po ay lugar kung saan pinahihirapan yung mga dyablo. Pero again, hindi lamang po dyablo mapupunta ron, kundi mga taong masasama rin. Hindi dahil ginusto ng Diyos yon, kundi pinili ng tao na gumawa ng masama at sumama dito sa place of torment. Itong place of torment po na ito ay pangwalang hanggan. So point number 2, hell is eternal separation from God. Yung hell po, ito ay walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Sabi po dito sa Revelation, basahin po muna natin yung Book of Revelation, chapter 14, verse 11. Ang sabi po dito, and the smoke of their torment goes up forever and ever. Ibig sabihin, walang hanggan talaga. And they have no rest. Wala silang kapahingahan, day or night, araw o gabi. These worshippers of the beast and its image and whoever receives the mark of its name. Ito po yung mga sumamba sa halimaw dun sa beast. So sabi po sa Tagalog, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at mga natatakan ng kanyang pangalan. So dito po yung place of torment, ito po ay nararamdaman ng mga taong pupunta rito forever and ever, day and night without rest. Ito po yung makikita po natin rito. They're eternally separated from God. Sabi po rito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 through 9, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Sa Tagalog po, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So it's an eternal separation from God. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan. So just imagine that, no? It's a place of torment, at the same time, it's eternal separation from Him. And number 3 po, hell is unlikely be annihilated. So ako personally, yung paniniwala ko po, hindi siya ma-annihilate, hindi siya magtatapos. Yung suffering doon, it will go on forever and ever without end. Kaya po tinatawag nating eternal suffering, eternal death, eternal fire. So hell is unlikely be annihilated. Though pwede naman yung ganong theory, pero I don't think so. Now, kung ano pa man, I'm not sure kung ano po yung belief nyo patungkol po rito. Pero ako, mas convinced ako na meron talagang place of torment, and that place of torment is eternal, walang katapusan. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? So number 1 po, seek the truth about hell. Alamin po natin yung katotohanan patungkol sa topic na ito. Basahin po natin yung Biblia, unawain po natin bakit may hell, anong purpose ng hell, at sino yung mga mapupunta ron. Seek the truth about hell. Ako po pinag-aaralan ko to, pero napakarami pong theory patungkol rito. At for sure, no, yung kaalaman natin patungkol dito sa topic na ito ay limited lang kasi throughout history, ang daming nadagdag. So ngayon parang inaalis ko yung mga dinagdag para mas maunawaan ko ano yung tinuturo ng Biblia patungkol sa topic na to. So sa atin pong lahat, no, let's seek the truth about hell. Alamin po natin ang katotohanan patungkol sa impyerno. Number 2 po. Ito po yung isa sa pinakamahalaga na dapat gawin natin. Kasi hindi natin pwedeng ma-deny kasi may mga taong hindi naniniwala dito. Pero surprisingly, ang nagtuturo patungkol dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung nagtuturo patungkol sa hell. Siya yung nagtuturo about eternal punishment. Siya yung nagtuturo about eternal fire. And then, dito makikita natin sa Matthew 8:29 na meron talagang place of torment, lugar kung saan yung mga demons and yung mga fallen angels dito mapupunta. Originally, nilikha ito para sa kanila. Sabi rito, you who are cursed into the eternal fire prepared
for the devil and his angels. So naka-prepare talaga 'yon. Kaso nga lang meron talagang mga taong mapupunta roon kasi mas pinili nilang gumawa ng masama at talikuran at hindi sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, bilang application 'no, we have to see unbelievers as emergency patients. 'Pag sinabi nating emergency patients, ah, nagmamadali tayo na ibahagi yung gospel sa kanila, nagmamadali tayo na ibahagi kung sino si Jesus Christ sa kanila because Jesus is the antidote. Siya yung gamot, siya yung kagalingan sa mga emergency patients. So, isipin na lang po natin 'no, kung ikaw yung doktor, ikaw yung nurse, may dinala sa emergency, siyempre mabilis ang kilos mo, you have to do your best, lalo na kung yung isang tao dying. Kailangan maibigay mo yung proper, yung first aid at kung ano mang kailangang gawin para mailigtas yung isang pasyente. Now, I want you to look at your family members and friends na hindi mananampalataya and look at them as emergency patients na hindi tayo pwedeng relax lang na walang ginagawa at para bang wala tayong concern. They are patients. They need Jesus. They need to be saved. They need the antidote. They need healing from the Lord Jesus Christ. They need salvation. So we have to treat them as emergency patients. Isipin nyo, kasama mo sa bahay, pwedeng kapatid mo, asawa mo, anak mo. Isipin mo, nasa emergency situation yan and they need the gospel of the Lord Jesus Christ. At ikaw yung kailangan mag-share para sa kanila. And point number 3 po, we have to snatch people from the fire. Yung snatch po, ito mabilisan po ito, yung talagang ginagrab mo, kinukuha mo agad eh. Yung anak mo na mapapasok sa kitchen, nakita mo may binubuhat na isang mainit na baso or mug, tapos 2 years old pa lang yung anak mo, tatakbuhin mo talaga eh. Ililigtas mo eh. Yung mga, dito po, yung mga tao na papunta doon sa apoy, ang una mong gagawin talaga, i-grab sila. Kunin mo sila, snatch them from the fire. At ito po ay biblical. Sabi po dito sa Jude chapter 1 verse 23, save others by snatching them from the fire. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. So, look at your family members and friends as emergency patients going to the fire. Pero ang gagawin po natin, hindi yung patumpik-tumpik pa, pinagpapabukas pa, we have to do it now. Snatch them. Snatch people from the fire. Sabi po sa Tagalog, no, agawin ninyo. Kasi doon na patungo yun eh. Agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Save others by snatching them from the fire. So mga kapatid, I want you to look at your family members and friends. Look at them differently from now on. Hindi sila, if they're apart from the Lord Jesus Christ, if they don't believe and surrender their lives to Jesus Christ, they're not well and good. They are emergency patients who are badly in need of salvation. They need Jesus. And ikaw yung magpapakilala sa Panginoong Jesucristo sa kanila. So seek the truth about hell. See unbelievers as emergency patients and snatch people from the fire. Para po sa ating discussion, why should we see unbelievers as emergency patients? Bakit po natin tingnan yung ating mga mahal sa buhay, mga tao sa paligid natin as emergency patients? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, I humbly acknowledge the seriousness of sin and the reality of eternal punishment. Sobrang grabe yung nagawa namin kasalanan to the point na may mga tao talaga o kami particularly dapat mapunta rito, pero salamat because you have saved us through the Lord Jesus Christ. Now help me to take sin seriously in my life and turn to you in repentance. Give me courage to share the gospel with those who don't know you so that they can experience your grace and salvation. Remind me of your perfect justice even when I don't fully understand it, and help me to trust in your ways. Please enable me to reach out to my family and friends and share the love of God in Christ to them. I pray that they too will become followers of Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. So patuloy po nating ipanalangin yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan.
Huwag po nating hayaang matapos yung isang buong araw na hindi natin sila naipanalangin. Let's pray for them. Let's share the gospel to them so that they too will be saved and they too will become worshipers and followers of the Lord Jesus Christ. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.